Sa hapon ay dumating si Oliver, at ito mismo ang nag-deliver ng spare parts na kailangan ng airlines. Katulad ng dati ay nagtagal ito sa harap ng mesa niya, na ikinasimangot ni Jeremy. Alam din niyang sinasadya nitong palagi siyang tawagin sa opisina nito, para hindi magkaroon si Oliver na dumiskarte sa kanya. Hindi rin naman niya gusto si Oliver, pero malaking tulong ang presensya nito, para makapag-isip siya ng maayos sa harap ni Jeremy. Anong oras ba uuwi ang lalaking yan? Kailan pa niya ginawang delivery boy ang sarili? Pagsisintir nito habang nakaupo siya sa receiving chair ng opisina nito. May kailangan itong pirmahan na ifa-fax pa niya sa supplier, pero ginagawa nitong delaying tactics ang inis kay Oliver. Baka ihahatid ako pa uwi, nakangiti niyang wika. Agad naningkit ang mga mata nito at tumitig sa kanya. May gusto ka ba sa lalaking iyan? May gusto agad. Natatawa niyang wika. Ang totoo'y natutuwa siya dahil nakakaganti siya sa pang-iinis sa kanya nito kanina pang umaga. Mabait naman si Oliver at masarap kausap. So, you like his company? Conclusion nito na hindi niya sinalungat. Pakipirmahan mo na ang dokumento, dahil kailangan ko pang i-fax yan sa bangko. Alas 6 ko pa yan pipirmahan, maghintay ka dyan. Babalik na lang ako. Ang sabi ko maghintay ka dyan. Wika nito sa mataas na boses. Bumalik siya sa pagkakaupo. Habang ito'y inabala ang sarili sa ibang papeles sa mesa. Dahil hindi ito nakatingin, ay nagawa niyang pagmasdan ito na seryoso sa pagbabasa sa papel na hawak. He was strikingly handsome in his casual polo shirt. Na kung bakit kailangang iwanan ang ilang butones na nakabukas, ay hindi niya alam. May mumunting balahibo sa dibdib nito, na nagbibigay ng atraksyon at mag-iiwan ng katanungan, kung hanggang saan nagtatapos iyon. He has broad shoulders and well-defined chest, nagawa niya ng hawakan iyon, nang hagkan siya nito sa apartment niya. Nang madako ang tingin niya sa mga labi nito, ay bumalik lang sa alaala niya ang mga pagkakataong hinahalikan siya nito, na nagdulot ng kakaibang damdamin sa kanya. Malapit na akong matuno. Tapos ka na ba? Nakangising wika nito, nang hindi tumitingin sa kanya. Umahan ang inis sa dibdib niya sa pagkapahiya. Pinaupo mo ako dito nang walang ginagawa, saan mo ako gustong tumingin? Sa kisame, may inis niyang sagot. Then help me here, wika nito at tumayo mula sa leather seat nito. I need to send some emails, nandyan ang listahan ng padadalhan. May sarili akong trabaho sa mesa ko Jeremy. Your job is to do what I told you. Wala siyang nagawa kung hindi ang umupo sa upuan nito, at i-email ang isang formal invitation sa mga business associates ng kumpanya. Para iyon sa nalalapit na anibersaryo ng kasal ng mga magulang nito. Bakit nga pala ikaw ang gumagawa nito? Tanong niya para iwaksi sa isip ang braso nitong halos nakayakap sa bewang niya, dahil nakaupo ito sa armchair, at ang isang braso ay nakatungkod sa kabila. Ang ulo niya'y tumatama minsan sa dibdib nito, kapag gumagalaw siya. Walang tiyaga si Stacy sa mga ganyang gawain, sagot nito na ang tinutukoy ay ang kapatid. Hindi ko na inasa kay mommy kung maliit na bagay lang naman. Pagdating sa pamilya ay wala rin siyang maipipintas sa binata, dahil sa sandaling panahon pa lang niya sa kumpanya, ay hindi ilang beses nang nagpunta ang mga kapatid, at magulang sa opisina nito. They always hug each other, smiling and blowing kisses, kahit sa mga babaeng kapatid nito. She wished she had that kind of family, pero ang nag-iisang kapatid na meron siya, ay hindi pa sila close. Inipon ni Jeremy ang buhok sa likod niya, at nanyuli ang init ng kamay nito sa sistema niya. Gusto niyang itigil nito ang ginagawa, pero may parte din sa pagkatao niya na gusto ito. Sa tuwing tutunog ang telepono, ay nagagawa niyang panaigin ang matinong kaisipan. Kailangan ko nang bumalik sa mesa ko Jeremy, wika niya matapos niyang ma-email lahat ng nakasulat sa listahan. Mahigit kalahating oras na rin siya doon, at malamang na umalis na rin si Oliver. Sabay na tayong umuwi mamaya. Kung utos iyon o pakiusap ay hindi niya alam. Hindi rin siya sumagot, bagkus ay tuloy-tuloy lang na lumabas. Paglabas niya ay naroon pa rin si Oliver. Hihintayin na kita, saan ka ba umuuwi? Tanong nito. Bago siya sumagot at nakita niyang nasa likod lang si Jeremy na sumunod sa kanya paglabas. Sa Pasay, mahina niyang sagot. Tamang-tama dahil sa Quezon City ako umuuwi, pwede na kita ihatid, nakangiting wika nito.
Hindi siya sumagot at hindi rin nagsalita si Jeremy, hanggang sa narinig niya na lang ang paglapat ng pintuan nito po Sarah. Bumigat ang dibdib niya, dahil inasahan na niya ang pagtutol nito na makasama niya si Oliver, pero hindi na nito ginawa. I'm sorry Oliver, pero may kikitain kasi akong kaibigan mamaya, pagdadahilan niya. Napalis naman ang ngiti nito, at nagpaalam na ring umalis. 5:30 na, at may mga kailangan pa siyang tapusin na naantala kanina, nang pinagstay siya ng mahigit kalahating oras sa silid ni Jeremy, kaya't naging abala siyang muli. It's past 6 o'clock Anika. Napapitlag siya nang marinig ang boses ni Jeremy sa likuran. May hindi siya mabalanse sa ginagawang report, kaya napalalim ang pag-iisip niya. 6:20 na ng gabi na hindi rin niya namalayan, dahil gusto niya sanang tapusin ang trabaho. Tatapusin ko lang ito, sagot niya nang hindi tumitingin dito. Umupo naman ito sa gilid ng mesa niya, at itinuon din ang mata sa screen ng computer niya. Nasaan na ang maghahatid sa'yo? Nagdahilan ako kanina, dahil marami pa akong trabaho. You don't like him? Conclusion nito. Anong sinasabi mo? Kunyaring wala siyang ideya sa sinasabi nito. Bukas mo natapusin yan, let's go out, wika nito sa halip. Sumigla ang tinig nito, at ito mismo ang nagligpit ng kalat niya sa mesa. Hindi ko tinanggihan si Oliver para sa'yo, paglilinaw niya. Hindi naman napalis ang ngiti ng binata. Mauna ka na, wika niyang muli. Pupunta tayo sa club. Hindi ka nakapag-enjoy kagabi, wika nito. Hindi naman talaga ako nag-e-enjoy sa mga ganoong lugar, pagtatama niya. Hindi rin naman ako umiinom. Kapag hindi ka tumigil ng kakatutol bubuhatin kita dyan at isasakay sa kotse, pagbabanta nito. Napilitan siyang kuhanin ang bag at sumunod dito, hanggang sa parking lot. Sa Zen Club na sila tumuloy, at umorder ulit ito ng dating inumin na inorder nito kagabi para sa kanya. Sa halip na sa bar counter ay sa isang maliit na opisina siya nito dinala sa second floor, kung saan tanaw ang ibaba ng bar. This is where I spend most of my time here, wika nito. Nagpahain din ito ng pagkain sa pandalawahang mesang naroon, pero nanatili pa rin silang nakatayo sa may railings, at nakatanaw sa ibaba. Hindi ba sa VIP room? Tudyo niya rito. Isang mahinang tawa naman ang pinakawalan nito. Do you know that you got me curious? Pagtatapat nito, napakunot noo siya, at umahan ang kaunting kaba. You don't look like a simple probinsyana, though I know hindi ka rin taga rito sa Maynila. But there was something in you that I can't explain. Lasing ka na ba? Kunyari ay natatawa niyang wika. Oh come on Anika, you know what I'm saying. Napipilan siya sa sinabi nito, at iniwas ang mga mata. Kinuha niya ang kopita at ininom ang juice na may alcohol. Wala namang masam, kung malaman nito ang totoong katauhan niya, at silang dalawa ay pinagkakasundo ng mga magulang nila. Pero may parte sa puso niya, na gustong malaman na may damdamin din sa kanya ang binata, at hindi siya kasama sa mga babaeng pinaglaruan lang nito. Dahil hanggang ngayon ay malinaw sa kanya, na wala pa rin itong balak seryosohin ang relasyon, o pumasok sa anumang commitment. A high school graduate wouldn't be able to take down minutes of the meeting, make a business proposal all by herself, and coordinate my daily schedule in a perfect manner, that my former secretaries with highest educational attainment, failed to do so, tuloy-tuloy na wika nito. Ang kaninang kaba na naramdaman, ay nauwi na sa takot. Wala siyang naisagot sa mga sinabi nito. Ang kaalamang-alam ng ama nito ang buong katotohanan ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Kailangan kong pagbutihin ang trabaho ko. Wala lang akong kakaya ng mag-aral, dahil wala namang matinong trabaho si nanay. Kung naniwala ito sa kanya ay hindi niya matiyak dahil, nakatitig pa rin ito sa kanya. I'll take that for now, wika nito bago siya niyayang kumain sa mesa. Nahirapan naman siyang lunukan ang pagkain, dahil sa mapanuring mga mata ng binata. Nang matapos kumain, ay muli siyang tumayo sa may railings, para umiwas sa mga titig nito. Naramdaman niya ang presensya ng binata nang tumayo din ito doon, pero sa halip na nakatingin sa ibaba, ay nakatalikod ito at isinandal ang likod sa railings. Nakailang boyfriend ka na? Tanong nito sa kanya, na kailangan pa nitong ibulong sa tainga niya. Isa lang, sagot niya. Lamang ka sa akin. Ako never pang nagka-girlfriend, wika nito na ikinatawa niya ng malakas. Hindi mo kailangan ng girlfriend Jeremy.
Kawawa ang babae kapag nagkataon. Why? Nakapagtatakang hindi mo pa alam kung bakit. Ito naman ang tumawa ng malakas. Lihim na pinagmamasdan ni Jeremy si Anika sa mga ikan-ikilos nito, dahil tumataas ang kuryusidad niya, habang dumadaan ang mga araw. Mula nang mangyari ang pagdukot kay Marga, na may kinalaman ang dati niyang sekretarya, ay naging mapanuri na siya sa mga babaeng nakikilala. Mayaman ang kanila, at hindi malabong may mga manggilan-ngilan na iba ang intensyon sa pakikipaglapit sa kanila. He saw her frightened a while ago, yung takot na nakita niya kay Marga, noong bago pa lang itong nakabalik sa kanila, na wala pang gaanong naaalala. Kung may tinatakasan itong suliranin, ay gusto niyang malaman. Pero ikinatutuwa niyang wala itong karanasan anupaman pagdating sa mga lalaki, base sa paraan ng pagtugon nito sa mga halik niya. Hindi pa ba tayo uuwi? Tanong nito pagkatapos nilang kumain, at nakatayo lang sila sa may railings. Maaga pa, sagot niya. Come on, let's dance. Hinawakan niya ang kamay nito. At inikot at wala itong nagawa kundi ang sumunod. Hindi niya binitawan ang kamay nito. Na nakapaikot na sa bewang nito, ang likod nito'y nakalapat sa dibdib niya. At ang hininga niya'y nasa pisngi nito. Nararamdaman niya ang panginginig ng katawan nito. At ang mabilis na tibok ng dibdib nito, katulad ng sa kanya. Isinayaw niya ang kanilang mga katawan sa ganoong ayos, at masarap iyon sa kanyang pakiramdam. Nang matapos ang tugtugin ay kumalas naman ito agad, at sumandal sa may railings. Pinagmasdan nito ang dumadating pang mga guests ng club. May kumaway sa kanya sa ibaba, at naroon si Cindy kasama ng mga kaibigan nito. Sumenyas ito na bumaba siya, kaya't nagpaalam siyang pupuntahan niya ang mga ito sandali. Pero dahil sa kakulitan ni Cindy, at umabot yata siya ng higit 10 minuto bago nakabalik. Ano tong inumin mo? Tanong nito pagbalik niya. Hawak nito ang baso niya, at sandaling napapikit dahil matapang ang whiskey, para sa tulad nitong hindi marunong uminom. Hawak nito ang personal phone, na kung may kinausap sandali ay hindi niya alam. Matagal-tagal ding hindi niya ito nakikitang hawak nito ang teleponong iyon, sa maghapon nito sa opisina. Hey, hindi mo kaya yan. Agad niyang kinuha ang baso sa kamay nito, at tinawag ang waiter para bigyan itong muli ng orange juice cocktail. Ginagawa mo akong bata, Jeremy. Wala bang mas matapang ng kaunti dito? Hindi ko gustong hindi ka makapasok bukas, sagot niya. Oh come on, dinala mo ako dito para mag-enjoy, hindi ba? Kinuha nitong muli ang baso niya, at muling uminom bago pa niya ito mapigilan. Nakita niya ang paminsan-minsang pag-ilaw ng telepono nito, at may binabasa ito roon. That's enough. Ihahatid na lang kita, wika niya sa inis. Kung sino man ang kausap nito ay malamang na nangungulit dito, dahil sa nakikita niyang pagngiti nito kapag binabasa ang mensahe. Akala ko ba'y maaga pa? Sala nito sa sinabi niya. Dumating lang ang mga babae mo'y pinauuwi mo na ako agad. Napangiti naman siya sa sinabi nito. Nagseselos ka sa mga yun. Hindi ah. Yes, you are. Natatawa niyang wika. Tara, ipakikilala kita sa mga yun bilang girlfriend ko, para matigil na sa kakukulit sa akin. I am not your girlfriend, agad nitong salungat. I know, let's just pretend, para lang tumigil na ang mga yon. Hinawakan niya ang kamay nito at iginiya pababa, at wala itong nagawa. Ipinulupot nito ang isang braso sa bewang nito, nang humarap sila sa grupo nila Cindy. Hi, meet my girlfriend Anika. Pakilala niya sa mga ito. Nakita niya ang pagsimangot ni Cindy, kasunod ng pagtaas ng kilay. Hindi ba't siya ang sekretarya mo? Tanong nito. Yes. Kaya pala kung makatawag kami sa iyo'y nahaharang agad, tiningnan nito si Anika mula ulo hanggang paa. It's nice to meet you Anika, wika nito nang hindi inilalahad ang mga kamay. Ngumiti lang ng bahagya si Anika sa mga ito. Enjoy the night ladies, nasa itaas lang kami kung may kailangan kayo. Hinhila niya na ang kamay nito, at inakay pabalik sa opisina niya. Nang sumandal itong muli sa railings, ay muli niyang ipinaikot ang braso sa bewang nito. Huwag kang masyadong magpanggap Jeremy. Dinaig mo pa ang naging boyfriend ko kung makadikit ka sakin. Hindi kayo nagdikit ng katulad ng ganito. Hindi niya mapaniwalaan ang sinabi nito. Any man would want to be close to Anika like this, o higit pa.
Bata pa ako noon, kung may sasabihin pa ito ay nabitin sa kung anong kadahilanan. Lalo siyang napapaisip kung sino talaga ito. Pero ang ikinagulat niya, ay ang suhestyon niya kanina na magpanggap sa harap ni Cindy bilang girlfriend nito, na hindi niya alam kung saan galing. Kahit ilang babae pa ang nangungulit sa kanya dati, hindi naman niya naisip magkaroon ng girlfriend para itaboy ang mga babae. Kaya naman niyang umiwas sa mga iyon, kahit ngayon dahil kapag ayaw niya sa isang babae ay wala naman itong magagawa. Did he kiss you? Tanong niya out of curiosity. Alam niyang siya ang nagturo dito, kung paano tumugon sa mga halik. Oo naman, mabilis nitong sagot na ikinadismaya niya. How? I kissed you many times, but you didn't know how to kiss back. Hindi naman siya kasing agresibo mo Mr. Villarreal, matino yun. Isang mahinang tawa ang pinakawalan niya. Hanggang saan lang ang ginawa niyo? Curious pa rin niyang tanong. Hindi ako kiss and tell, huwag mo akong igaya sayo. I'm not like that, pagtatama niya. I kissed you many times but I didn't tell anybody. Gusto ko lang makumpirmang ako ang nagturo sayo, kung paano tumugon sa isang halik. Para saan? Para sa ego mo. Sarkastiko nitong wika. Hindi siya nakasagot, dahil kahit siya ay nagtataka. Marami na ang babaeng walang karanasan na dumaan sa mga kamay niya, pero hindi siya nakaramdam ng pagmamalaki. Sa halip ay umiwas siya sa mga ito, dahil baka mapikot pa siya. But it was different with Anika. Hindi sa ganoon. Huwag mo akong isama sa mga naging babae mo Jeremy, may pait sa labi na wika nito. Nakatitig lang siya dito, habang nakatingin ito sa iba't ibang kulay na ilaw, na dulot ng disco ball. Kinuha niya ang baso sa mesa at tuloy-tuloy na nilagok. Nang tinawag niya ang waiter para humingi ng isa pang baso ng whiskey, at humingi ito ng tequila. No, sumenyas siya sa waiter na huwag itong bigyan. An Americano will do. Mas mababa ang alcohol nun, wika niya at tumungo naman ang waiter. Bakit ba gusto mong maglasing? Tanong niya dito nang makaalis ang waiter. This is a club Jeremy. Dapat by Coke float at French fries ang in-order ko. Don't be cute Anika. Kung pareho tayong lasing, ay hindi tayo pareho makakapasok bukas. Hindi ako magpapakalasing, paniniguro nito. Pero nakita niyang namumungay na ang mga mata nito, dahil sa pag-inom pa lang ng whiskey sa baso niya kanina, ng 2 beses. Enough! Kinuha niya ang baso sa kamay nito, at inilapag sa mesa. Ihahatid na kita. Nag-e-enjoy pa ako, huwag kang KJ. Kinuha nitong muli ang baso at uminom ng mas marami. Sumayaw pa ito ng bahagya at nakataas ang kamay. Ang pag-indayog ng balakang nito'y nagdulot agad ng kakaibang pakiramdam. Lihim siyang napamura sa sarili. Lasing ka na, iuuwi na kita. Ngayon lang ako nakapag-enjoy, mula nang magkagulo-gulo ang buhay ko. I want to celebrate my freedom. Patuloy ito sa pagsayaw sa nakakaindak na tugtugin. Lumapit pa ito sa kanya, at hinawakan ang kwelyo niya para samahan itong sumayaw. Boyfriend kita ngayong gabi, hindi ba? Samahan mo akong magsayaw, wika nito at idinikit ang mukha nito sa kanya. I'd rather kiss you than dance with you sweetheart, bulong niya rito, dahil hawak pa rin ito ang kwelyo niya. Bago pa ito makasagot, ay inangkin na niya ang mga labi nito. Agad niyang nalasahan ang alak sa bibig nito, na mas nakalasing sa kanya kaysa sa whiskey na nainom. Mabilis din itong tumugon, na nagpawala sa pag-aalinlangan niya. Hinapit niya itong lalo sa bewang, at pinagdikit ang kanilang katawan. Tila siya batang uhaw na ngayon palang nakainom. Alam niyang pareho silang lasing na, pero wala na siyang pakialam. Dahan-dahan niyang iginaya ang kanilang mga katawan sa loob ng opisina niya, habang patuloy siya sa paghalik at pagdama sa likod nito. Madilim sa loob, at ang tanging liwanag na pumapasok ay ang umiikot na ilaw ng disco light. Bumaba ang labi niya sa leeg nito, at ang kamay niya'y naipasok na sa tank top nito na pinatungan ng blazer. Dinaman niya ang balat nito na lalong nagdulot ng init sa kanyang katawan. He wanted to take her right there and then, pero pinilit niyang pigilan ang sarili. If it would be her first time, it would not be comfortable for her. Let's go to my place, bulong niya rito, at inakay ito palabas ng club. Hindi naman ito nagsalita, hanggang sa makasakay sila sa kotse niya. Pumikit ito at sumandal sa leather seat, tanda ng lasing na ito.
Sa halip na sa kondo ay nagpasya siyang ihatid na lang ito sa apartment nito, sa kabila ng naglalagablab na apoy sa katawan niya. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay nasa gate na sila ng apartment nito. Napahimbing ang tulog ni Anika, dahil na rin sa dami ng nainom. Sandali niyang pinagmasdan ang maganda nitong mukha, at muling sumagi sa isip ang mga sinabi nito kanina. I want to celebrate my freedom. Naalala niyang wika nito. Kung ano ang tinutukoy nito, ay wala siyang ideya, pero mas lalong tumibay ang hinala niyang may itinatago ito. Hindi niya gustong isiping may asawa na ito, dahil wala naman itong singsing na suot. Wala rin naman siguro itong tinatakasang kaso, dahil naipa-check niya ang record nito sa NBI, at walang lumabas na pangalan nito. Hindi niya alam kung paano ito gigisingin, dahil sa mahimbing na pagkakatulog sa kotse niya. Isang halik ang ginawa niya at sandali itong damilat, saka pumikit muli para tugunin ang halik niya. Muling bumalik ang damdaming kanina pa niya tinitikis. Bumitaw siya at inalis ang seatbelt nito. Ihahatid kita sa loob, wika niya bago mabilis na lumabas ng kotse.